people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building our faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. For Jesus Christ is our shepherd, His words we follow each day. We bring the people to know Him and live in His ways. We families in the Spirit, uniting homes in the Lord. We go and share the good news till the ends of the earth. We are the couples for Christ, we're in the Spirit united, souls and heaven of His people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building our faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. Defending life and creation, there's justice for everyone. Reach where all heaven, in Christ we are one. An army of the Lord's people, we're strong with faith, hope, and love. In the battle against all evil, God's power prevails. We are the couples for Christ, we're in the Spirit united, souls in heaven of His people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building our faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. The couples for Christ, Spirit united, souls in heaven of His people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building our faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. Spreading the words of our Savior to the nation and the world. To the nation and the world. To the nation and the Nice one. Welcome sa atong teaching night sa buwan sa Pebrero. O daghang salamat sa paghatag og higayon aron sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo kanato karon gabi na. Ang atong teaching karong gabi related sa panahon sa Kwaresma nga magsugod na ugma, Ash Wednesday, timing pud nga Valentine's Day ugma. Unya, angayan lang natong sugdan kining atong activity karong gabi una sa usa ka pagpasalamat o pagsimba sa atong mahal nga Dios. Hayon nako ang tanan aron undangon ang bisag unsa man nga gibuhat niyo diha sa inyong panimalay ang atong simbahon, pagdungan isip usa ka katawhan ng atong Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.
salamat Ginoo, niningo sa napod ka higayon, aron kami maminaw kanimo. Ihatag ka namo ang imong Espiritu Santo, aron ang imong mensahe kanamo karon may sama sa lisong nga natanom sa tambok nga yuta sa among kasing-kasing. Maghatag untag kadasig ang imong pagtulunan kanamo, aron sa among pagpadayon, pagatubang sa mga pagsulay, diya sa dalan padulong kanimo. Nag-ako kaming tanan nga kami mas maigugma pa kanimo, O Dios. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios sa hangtod sa kangturan. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi, pagbalik mga igsoon. Ang atong monthly teaching night ug bisan online lang kini karon, mapasalamaton gyapon ta sa Ginoo nga kitagaan ta niya og kahigayunan. Maong di na nako langayon pa ang atong talk karon gabi usa ka Lenten reflection nga giuluhan og healing amid suffering. Pre-recorded ni nga talk ug ang atong mensahero mao si Father Dave Concepcion gikan sa Santa Maria Goretti Parish atong dawaton ug dasigon sa usa ka masipang pakpak ang mensahero sa Ginoo. I hope you are well, doing well. And for those who are sick, I hope you get well. And those who are not sick, please stay well. Ano po? I was asked to speak about healing amid suffering. And allow me to share some points. Then later on, we will have some discussion questions where you can perhaps talk with each other. Let me begin with a story about an old woman in San Francisco del Monte. I was given a chance to be the parish priest of San Antonio de Padua along West Riverside in San Francisco del Monte for 1.5 years. Meron po dong isang matanda na birthday niya at siya po ay nagpa-anoint. 80 years old. 10 years na po siyang nakahiga. And after anointing her, tinanong ko siya, ano pong gusto niyong pa-birthday sa inyo ni Lord? Ano pong hihingi niyo sa Diyos? And sabi ng matanda, sana bigyan pa ako ni Lord ng another 10 years more. Another 10 years more. Kahit ako, nagulat ako. Sabi, 10 years? 10 years na nakahiga ito, 10 years pang hihiga. Sabi ko lang talaga, Lola, gusto niyo pa ng another 10 years? Tapos sa likod, sabi ng caregiver, oo, di ko na kaya. Hindi na daw kaya ng caregiver yung another 10 years. Kaya nga, ang tanong ko sa umagang ito, when you talk about suffering, sino ba yung nagsasuffer? Yun bang may sakit o yung nag-aalaga? Di po ba, no? Who is suffering? Is it the sick person or the caregiver? Is it the aging parents or the children who is trying to take care of them? Sino po ba ang mga nagdudusa? Sino po ang nagdudusa? And perhaps it's good to ask the question, why are we suffering? And from the letter of Paul to Timothy, 2 Timothy 3:12, it says, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. 2 Timothy 3 verses 12. Inuulit ko.
In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Why suffer? Why suffer? Many times I have said this, we suffer because of 3 reasons. Number 1, we suffer because we are in sin. We are in sin. You cannot separate sin with suffering, and you can never combine sin with blessing. When we sin, we suffer. And it's good to remind ourselves that we commit sins in 3 ways. Nagkakasala tayo sa 3 pamamaraan. Number 1, we break the law, we break our vows, or we become disobedient, or maybe we suffer because there is something the Lord is trying to teach us. He wants us to learn something. Until we learn, we will continue to suffer. So 3 bagay ang kadahilanan kung bakit tayo nagdurusa. Meron tayong kasalanan, meron tayong paglabag o hindi pagsunod sa ating mga sinumpaan, we become disobedient, and 3, God is teaching us something. May tinuturo ang Diyos sa atin. Kaya nga, sabi ko kanina, kung gusto nating mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ay sadyang tayo ay magdurusa. Are you suffering because you are living a godly life? So maganda pong tanong yun. Ang dami pong sinabi ni Kuya Ricky na mga passages na magandang pagnilayan. Ano po? So, ay maganda pong balikan yon. Bakit nga ba? Bakit nga ba? From the prophet Isaiah 43 verse 2, it says, "When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set on you ablaze." Magandang pagtuunan ng pansin yun. Na anuman ang pagsubok na pinagdadaanan natin, kung ikaw ay nasa maayos na kalalagayan, kaugnayan mo sa Diyos, kahit anong mangyayari, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Of course, madaling sabihin yan kapag wala ka doon. Many of you have heard about this, that there was a time that I was falsely accused by a brother priest. And I would admit, I would confess that I suffer depression. Na-depress ako. Ayaw ko nang kumain, ayaw kong bumangon, ayaw ko makakita ng tao, ayaw ko lumabas ng kwarto, ayaw ko magmisa, hindi ko kayang magdasal. At ang tanong ko na lang palagi ay hanggang kailan? Inamin ko yan. Nung sinabi ko kay Bishop Sok yung pangyayari, and I guess nothing is hidden from your bishop. So when I told him about what caused my depression, my disappointment, and he was just quiet. And he said, allow time to prove that you are innocent. Madali sabihin yun kasi hanggang kailan? Hanggang kailan? Sinabi ko talaga sa kanya, pag nakita ko yung paring yan, sasagasaan ko yan. Ano po? Sa galit ko. Pero ang katotohanan, pinagdaanan ko yon, hindi ko naman may tatago na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Magto 24 years na akong pari. Sa mga pinagdaanan ko,
Ang masasabi ko lang ay, ang Diyos ay naging tapat, palaging tapat, mananatiling tapat. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, kahit sa gitna ng pagdurusa. Dalawa lang ang palagi kong sinasabi sa aking sarili noon pag napipilitan akong lumabas ng kwarto. Ano yun? Mahal ko ang Diyos at mahal ako ng Diyos. At yun ang katotohanan na hanggang ngayon aking pinangahawakan kapag ako'y merong pinagdadaan ng, sabi nga, pagdurusa. Hindi ko naintindihan ko man, hirap man ako, pero palagi ko yung sinasabi, mahal ako ng Diyos at mahal ko ang Diyos. Perhaps some of you, yung mga kaidarang ko dyan, senior na tayo, Senior na. Forever 20% na tayo. Yung dumaan sa courtship pattern ng ligaya. Kung natatandaan po ninyo, yung discernment process, there were three questions. Una, alam mo bang mahal ka ng Diyos? Kung inyo pong babalikan yung discernment process, 1 linggo yun. Alam mo bang mahal ka ng Diyos? Ang kasunod na tanong ay, mahal mo ba ang Diyos? Kasi kung alam mong mahal ka ng Diyos, itatanong mo rin, mahal mo ba ang Diyos? Ikatlo, sa dalawang bagay na yon, then you decide. You decide. Ano ngayon ang gagawin mo? You decide. Alam kong mahal ako ng Diyos. Alam ng Diyos na mahal ko siya. And because we do things out of love, I remember when I was discerning, my final discernment retreat before I entered the seminary, sabi ng Diyos sa akin, make a choice and I will bless it. Make a choice and I will bless it. And sabi ko, well, kung merong choice, merong pinagpipilian. At pinili ko ang Diyos. Pinili ko ang Diyos. Hindi naging madali ang pagpili sa Diyos. Pero dahil sa pagpili ko sa Diyos, hindi naman naging madali ang pagsunod. I have to constantly accept this, and I hope you will, that suffering is part of life. Suffering is part of life. In 1 Peter 3:14, it says, But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Remember that. Even if you should suffer for what is right, you are blessed. We must learn to accept that suffering is part of God's blessing or a way for God to bless us. Even if we should suffer for what is right, we are blessed. So we should not fear, we should not be frightened. In 1 Peter 4 verse 1, since Christ suffered in his body, we must arm ourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Who am I to complain? Who am I to complain? Excuse me. If God suffers, who am I to complain if I suffer? So when you talk about suffering, sana maliwanag sa atin yun. That suffering is part of life. That if we do godly things, we will suffer. That it is a way to be blessed. And perhaps we have to constantly remind ourselves
that we are not entitled to a free, when I say a free, suffering life. Free from suffering. Mahalaga yun. Again, going back to the question, or perhaps to the realization or the reality that we suffer in three things. We commit sin, we break the law, we disobey God, and perhaps being a covenanted member or being part of the community, we have to constantly ask ourselves, have I been faithful to the life that God has called me? Simple yung mga meron pang commitment card, di po ba, no? Nasa wallet ko yan. The minimum is to have our own personal prayer time. Ginagawa ko pa ba yan? Hindi dahilan ang pagtanda na hindi na ako nagdadasal. No? Do I still celebrate the Seder meal? Am I always present when community gathers? Except for some reasons that I cannot be there. Do I support the community with my finances? Ano po? Alam natin yan. Alam natin yan. And third, we suffer because maybe we have failed to learn for what God has been trying to tell us. Third point, we have to understand that suffering comes with attitude. We check on our attitude. Paborito ko po ito. Palagi ko po itong inalalagay sa akin tok-tok. Ano po? Ang sabi ni C.S. Lewis, if your neck is not broken, your house is not burning, and you are not dying, you are not complaining about problems. You are complaining about inconvenience. Magkaiba po yun. Sometimes we tend to believe that we are suffering when we experience inconvenience. Hindi naman pagdurusa yun, di ba? Hindi pagdurusa yun. Alam natin yun. Halimbawa, ano ba mga inconvenience na nararanasan ninyo? Ano ba yung mga inconvenience? Dala ng pagtanda. Problema ba yan? May mga bagay na hindi naman po problema. They are just mere inconvenience. Hindi na ganun kadaling magbihis. Suffering ba yun? Diba? Dati, medyo naiinis ako doon sa mga matatandang nakashort sa simbahan. Tatanda na, nakashort sa simbahan? Pero kailangan kong tanggapin, pag matanda ka na, mahirap na palang magsuot ng pantalon. Kaya nag-short na lang. Diba? Tanggapin mo. Hindi mo na kayang magsuot ng pantalon. Kahit dati, pag bata-bata ka, naalala mo ba, nagsusuot ka ng pantalon na nakatayo, di ba? Kaya mo yun. Standing in your one leg. Di ba? Ngayon, nakaupo na. Later on, wala na. Nakashort na lang. Di ba? Hari nawa, hindi dumating ang pagkakataon na nakapalda ka na lang. Di ba? I hope. Pero, yung iba dumating sa ganun eh. Naka-hospital gown na lang. Kasi, hindi na masuotan with your diapers. Nagbibiruan tayo. Di po ba, My late spiritual director, Father Ben Carlos, taught me a lot of how to grow old graciously. Nag-alaga ako sa kanya. How to grow old graciously. Diba? Sabi nga nila, pag nakakalimot ka na ng pangalan, matanda ka na. Ano nga ba? Ano ang pangalan nito? Kaya ang tawag na lang natin si Sita, bro, sis. Ang tatanda na natin.
Bakit kailangan natin mag-ID sa gathering? Kasi hindi na tayo kilala ng iba. Hindi na natin kilala yung iba. Ha? Kung hindi man bro or sis, wala na, kuya, ate. Kahit bata sa'yo, kuya. Di ba, ano? Matanda na tayo. Di ba? We forget names. Second, we forget faces. Hindi lang yung pag tinanong ka ng anak mo, sino yung kausap mo kanina? Basta, tagaligaya yun. Di ba? You forget faces. Hindi mo na maalala. Ha? Sino ka? Di ba? Sabi nga nung isang nanay, tinatawagan ng kanyang anak. Anak, umuwi kayo, may ibang tao dito sa bahay. Ha? Umuwi kayo. Naku, nataranta mga anak. Umuwi. Tinalong nila yung nanay nila. Sabi, sino mama? Sino? Sabi, may tao dyan sa kusina. Nakikialam. Sinilip ng mga anak. Sabi, ay si Papa yun ah. Sino Papa? Asawa mo yun ah. Asawa ko ba yan? Ano? Oh. Nakakalimutan mo. May asawa ka na, di ba? Nakalimutan mo ng mukha ng asawa mo. Kaya nga magandang itanong doon sa mga marami sa inyo, yung mahilig, honey, sweetheart, darling. Anong tunay na pangalan ng asawa mo? Di ba? Nakalimutan ko na eh. Kaya honey ka na lang ng honey, di po ba? Ano talaga? Ha? Anong pangalan ng asawa? Di po ba? Anong ginawa ng mga anak? Pinalagyan ng mga wedding pictures. Yung sulok ng bahay nila. Sa kusina, sa CR, sa sala, sa kwarto. Para maalala niya yung kasama niya sa bahay, asawa niya. You forget faces. Pero nasabi sa akin ni Father Ben, pag kami nagkaklase, pagkatapos niyan jumingle, sasabihin ko, bukas sa zipper niyo, Father. Di ba, no? Yung mga lalaki, hindi ko po alam yung mga babae. Pagkatapos mo daw mag-jingle, pag matanda ka na, most of the time, nakakalimutan mo lang, itaas ang zipper mo. Minsan, ganun ako eh. No? Nakakalimutan ko. Ano po? Father, bukas ang zipper mo. Naku, nakakahiya. Ano po? Hanggang sa dumating ang araw na may sakit na si Father Ben, pinagdadayaper siya, ayaw niya magdayaper. Ikakat niya ang misa. Misa bagang klase namin. Magsi-CR siya. Pagbalik niya, ang tagal. Ano pa? Basa yung pantalon. Tanggap ko na talagang dumadating yung pagkakataon na iihi ka na sa pantalon mo. Darating yun. Mapalot, mapangi. Pero ano sabi niya? Pag tinatanong ko, how to grow old graciously. Sabi niya, Father Ben, ba't basa yung pantalon niyo? Sabi niya, when you grow old, you not only forget to sip up, you forget to sip down. Ano ibig sabihin nun? Akala mo na ilabas mo na yung ari mo para umihi. Hindi pala. Napaihi ka na lang. Ano pa? Kasalanan ba yun? Suffering ba yun? Bahagi yun ng buhay. Pero dumating na rin ang araw na minsan nga nakwento ko sa homily na meron akong kukunin sa sarili kong cabinet. Pagbukas kong ganon, hindi ko maalala kung anong kukunin ko. At nakita ko yung matagal ko nang hinahanap. Kaya nakalimutan ko na yung hinahanap ko. Kaya ako binuksan yung cabinet. Ganon yun, di ba? No? Dumadating tayo sa ganon. Nasa pinto ka, hindi mo alam kung palabas ka o papasok, hindi po ba? Ano? Hindi mo alam. Hawak mo yung tuwalya, hindi mo alam kung ikaw ay maliligo o nakaligo na.
Di po ba? Ano yung mga bagay na hindi naman talaga suffering, kailangan lang ng pagtanggap. Pagtanggap. Mga kwento sa community natin kung saan, hindi nagkita ang mag-asawa sa parking area. Di po ba, sa Mega Mall, building A or B? Nako, sabi, magkita tayo sa parking. Si Mr. kinuha ang sasakyan sa building B. Si Mrs. na sa building A. Ginabi na sila, hindi sila nagkita. Galit ang asawa sa isa't isa. Meron pang isang kwento, di ba? Nag-phone trip pa. Nawawala ang asawa. Kasi hindi magkita di ba? Suffering ba yon? Hindi. Bahagi yun ng ating pagtanda. Bahagi yun ng ating pagtanda. Again, if your neck is not broken, your house is not burning, and you are not dying, you are not complaining about problems, you are not complaining about sufferings. You are simply complaining about inconvenience. It's good to remind ourselves that doing difficult things you hate create stress. Ano mang mahirap na bagay na ginagawa mo na ayaw mo, nako, stressful yan. But doing difficult things you like is what we call passion. Yan talaga ang iyong kalooban, kahit gaano kahirap. Nagdudugo ang mga daliri, dala ng sugat, dahil gusto mag-aral, mag-gitara. Nagkakabali-bali ang mga buto dahil gusto mag-aral, maging gymnast. What are your passion? Growing old is not a reason not to be passionate. Maybe the big question or the bigger question is, did I lose my fervor? Did I lose my fervor? Nagulat ako doon sa opening song kanina, di ba? Kasi pag matanda na tayo, hindi na tayo nakakahabol sa mga mabilis na awit, hindi po ba? Nung bata-bata tayo, talaga, great and wonderful, di ba? Pero pag matanda na, pagpalakpak, hindi ka na makasabay. Kasi wala na, late na. Di ba? Ganon talaga. Pero sana, you are not losing your fervor. Baka it is a question of attitude. Mga minamahal na mga kapatid, meron ba mga bagay na madali lang gawin, pero dahil ayaw mo nang gawin, nagiging mahirap na ito, nagiging pahirap na ito. Inuulit ko po, may mga bagay na madali lang gawin, pero dahil ayaw mo nang gawin, nagiging mahirap na ito at nagiging pahirap na ito. Kaya mahalaga yon na palaging ang aking puso ay nakaugat sa pagmamahal. When you talk about fervor, you always talk about love. Love for God. Love for the things you do. Madalas ko po itong sinasabi, pwede kang magtiis ng walang pagmamahal. Pwede kang magdusa ng walang pagmamahal. Pwede kang magsumikap ng walang pagmamahal. Pwede kang mag-alay ng walang pagmamahal. Pwede kang magdasal ng walang pagmamahal. Pwede kang mag-ambag ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong magdusa, hindi ka marunong magtiis, hindi ka marunong mag-ambag, magsakripisyo. Kung ikaw ay nagmamahal, kailangan mong gawin ang mga bagay kahit mahirap na.
dahil ikaw ay nagmamahal. Madalas ko po yung sinasabi. Kung hindi mo nasasabing ang hirap mong mahalin, baka hindi ka pa nagmamahal. Yan ang sabi ni Santa Teresa ng Avila. Sinabi niya kay Jesus, napakahirap mong mahalin. At sa aking pagkapari, maraming beses ko na rin niyang nasabi na akala ko hindi ko masasabi at hindi ko sasabihin. Lord, ang hirap mong mahalin. At dahil doon, napatunayan ko na ako'y nagmamahal at patuloy na magmamahal. If you can still remember the question of the rich young man, you can find it in Mark 10:17 to 30. Ano po? You can read that gospel. The question of the rich young man was, what must I do to inherit eternal life? What must I do to inherit eternal life? Ano po bang gagawin ko, Panginoon? And the minimum is to do the law. God stipulated the commandments. At sinabi ng binata, ginawa ko na po yan. Maliit pa po ako, ginagawa ko na yan. At marahil nakita ni Jesus na may mga bagay na ginagawa mo ng walang pagmamahal. Kaya hinamon niya ang binata. Go sell what you have. Give it to the poor and follow me. Kung talagang gusto mong pumunta sa langit, gawin mo ang mga bagay na tama nang mayroong tamang kadahilanan. At ano yun? Dala ng iyong pagsunod sa akin. Mahalaga po yun eh. Maganda pong palaging tinatanong yon sa ating mga sarili kapag tayo ay nagko-complain. Nagmamahal pa ba ako? Nagmamahal pa ba ako? Mahal ko pa ba ang komunidad na kung saan tinawag ako ng Diyos at inilagay ako dito? Mahal ko pa ba ang Diyos? Nagmamahal pa ba ako na? Ang mahirap doon ay nawala ang pagmamahal dahil nawala na yung mga taong dati mong kasama. Mga kasabayan mo sa community. Wala na sila. Meron silang kanya-kanyang kadahilanan. Pero yun ba ang dahilan kaya hindi na ako magmamahal? O dahil nawala ang asawa ko, namatay ang asawa ko, kaya wala na akong ganang pumunta sa community gathering. Wala na akong makasabay. Ano ang mga kadahilanan? Kasi alam naman po natin, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. It's good to remind ourselves that getting old is not a problem. Getting old is not a problem. Perhaps when you look at a problem, you always find solutions on how to solve your problems. Getting old is not a problem to be solved, but a mystery to believe. Isang misteryo na kailangan mong yapusin. May kanya-kanya tayong pagtanda na marahil ang paanyaya ng Diyos sa atin ay yapusin natin ang ating pagtanda. Sapagkat kung hindi natin kayang yapusin ang sarili nating pagtanda, hindi natin maasahan ang ibang tao na yayapusin ang ating pagtanda. If we cannot embrace our own old age, that whatever comes with it, we cannot expect our children, our relatives, our friends to embrace what we have. Inuulit ko, kung hindi mo kayang tanggapin, hindi mo kayang yapusin ang sarili mong pagtanda, hindi mo pwedeng asahan ng ibang tao na yayapusin ang iyong pagtanda. May pagtanggap, may pagmamahal, pasensya, magsabi po kayo.
We have to constantly accept that sickness is part of life. Ang pagkakasakit ay bahagi ng buhay. Kaya nga habang tumatanda, lalo dapat tayo nag-iingat kasi wala na tayong spare parts na makukuha. Hindi po ba? No? Tanggapin natin yun. Mga vintage na tayo. Tanggapin natin. Sickness is a part of life. Anong tinuro sa akin ng aking yumaong ama? That we grow old and we will find ourselves in ICUs. Bahagi yun. We get weak. Sadyang mahina na. Sadyang mahina na. Sabi ko nga, pag hindi mo na kayang patayin ang lamok, ay matanda ka na. Nakalipad na yung lamok. Wala na. Mabagal na di ba? Behold the God of salvation. Nakakasabay ka pa Naku, sala na. Di ba na? Sickness is part of life. Second, we get weak. And perhaps one of the most painful experience of getting old is when we begin to lose people we love. Yun ang bahagi ng pagtanda. Dati, tinatanong ko yung si Father Ben, kasi hindi ko alam kung bakit ako naging madalas niyang kasama, nag-aalaga sa kanya. Pag yun ay nakaupo sa labas ng seminary, sasamahan ko yun, pag nagbasa, basa lang, Hindi ko makalimutan na the first page na binubuksan niya sa newspaper ay yung obituaries. Yun ang kalagi niya binubuksan. Hindi yung headline. Binubuksan niya. Sabi ko, bakit ba palagi niya tinitingnan yan? Palagi niya tinitingnan yan. Ang palagi lang niya sagot sa akin, tinitingnan ko kung may kakilala ko. Tapos sasabihin niya, ay, classmate ko ito. Sabi niya, naku, panahon na namin. Panahon na daw niya ng mga namamatay. At minsan binibiro ko, sasabihin ko, patay na pala ito, Father Ben. Sabi, sino yan? Sino yan? Di ko kilala. Papaluin niya ako ng dyaryo. Sabi? Di mo naman pala kilala. Nakalagay dito, di ba? Part of growing old is losing some people we love. Masakit yun. When we lost our father 11 years ago, hanggang ngayon ang nanay namin umiiyak pa. Minsan, akala niya si Titan, asawa niya. Grabe. At least nanonood siya ng online mass. Di alam niya ako pare. Father Dave. Pero, yung kapatid ko si Titan, napapagkamalan niya. Kaya nung umuwi sa Lucena, gusto ni Mama katabi si Titan. Ay nung matutulog na, sabi niya, saan ka pupunta? Sabi niya, matutulog. Saan ako matutulog? Katabi ng asawa ko. Naku, naggalit ang nanay ko kasi may asawang iba yung kanyang asawa. Hindi naman kagad naintindihan ni Titan. Sabi daw ng nanay ko, doon sa tita ko, umalis tayo dito. Hindi atin ito, hindi ating bahay ito. Ay ganun talaga Bahagi ng pagtanda Ewan ko, hindi ko po alam anong inyong mga struggle. But my dear friends, my brothers and sisters, again, I say to you, getting old, growing old,
is part of life. Ano lang ang aking paalala? I hope you will not lose the will to live. Not just for a long life, but for a meaningful life. Lately, in one of my homilies, sabi ko sa matatanda, ang goal natin ngayon, 101. Diba? Dati, maka 100 ka, meron kang 100,000. Ngayon, naisa batas na 101, meron kang 1 million. Diba? Ano? Dapat yun ang goal natin. Pag may nagpe-pray over ako na matatanda, 101, 100. Diba? No? At least, kahit gaano ka kahirap, pag namatay ka, mag-iiwan ka ng 1 million. Pero abot ka dapat ng 101. Ano? Oh. Mahalaga yun. Dapat may goal. Hindi yung, gigising na naman. Iinom na naman ng gamot. Nako. Dapat may goal. Ano po? At huwag kakalimutan na we are going to heaven. Heaven is our home. Bakit ko pinapaalala ito? Baka sa huli pa mawala ang langit dahil nawala ang ating mga pagmamahal. Inuulit ko po. Alam natin papunta tayo sa langit. Pupunta tayo sa langit. Pero baka mawala ang langit dahil sa huli nawala ang pagmamahal. Do not lose your will to live, not just to live long, but to live well. I guess we need to address the areas that need to be healed. Meron ba talagang mga sugat na sabi nga kailangang hilumin? Areas that needs to be healed. You have to understand that sin would always leave a mark. Kahit gumaling na, napatawad na, mag-iiwan niya ng peklat. Pero may mga bagay na kailangang hilumin. Alam po ninyo, ang pwede lang pagalingin ay mga taong kayang tanggapin na sila ay merong karamdaman. 2 tao lang ang hindi mo pwedeng pagalingin. Yung nagmamaang-maangan na sila ay may sakit, o kaya yung isang tao na nagkukunwaring meron silang sakit na wala naman. Diba? Ano ibig ko sabihin? Ang pinakamahirap pakainin ay yung mga taong nagbubusog-busugan. Ganon din. Ang pinakamahirap pagalingin, yung nagkukunwaring wala silang sakit, at yung mga taong palagi nagkukunwari na may sakit siya. Merong isang matanda, palagi nagpapabless yun. Palagi nagpapabless. Father, minsan pinagdasal ko, Lord, hipuin mo nga ito at bigyan mo na sakit para matuto. Ano pa? Wala naman sakit. Para lang lumapit at magpa-pray over, wala naman sakit. Pag lumalapit yun, bigla yung may tungkod ng gano'n. No? Pero hindi niya alam, nakikita ko siya. Nagmimiss ako sa Greenbelt, nakikita ko. Hindi naman nagtutungkod. Nakasipit yung tungkod dito, naglalakad eh. Ang lakas-lakas. Pero pag patapos lang misa, ako magtutungkod yun. Akala mo hirap na hirap. Father, kaya sabi ko, Lord, into your hands, I commend this person. Make her sick. Kaya minsan nagkasakit. Ay, natuto. Natuto. Kasi sinabihan ko talaga, wala ko kayong sakit. Nagsasakit-sakitan kayo. Father, meron. Sige. Pagdasal natin magkasakit ka. Nagkasakit, natuto. Di ba? Huwag kayong magsasakit-sakitan. You need to address areas that needs to be healed in 3 ways. Number 1, is there a need for healing of relationships?
Is there a need for healing of relationships? Marami sa atin ang may karamdaman, dala ng ating mga sama ng loob. Mga magulang na may sakit sa mga panahong ito ay dahil masamang loob sa anak. Pero magandang itanong sa atin bilang magkakapatid sa isang komunidad. Ikaw ba'y may karamdaman dahil meron ka sama ng loob? Kanino man? May galit? I invite that you talk to your coordinator, or seek a brother or a sister who can help you. Di ba? Baka nagalit ka sa isang kapatid na hindi naman siya aware na ikaw ay nasaktan. Sabihin mo. Merong isang babae nagsiserve sa simbahan dati. Sabi niya, nagalit ako sa iyo, Father, kasi minsan pinagtaasan mo ako ng boses. Hindi ko talaga maalala. Pero kahit hindi ko maalala, nagsabi ako, please forgive me. If I hurt you, At minsan yun lang ang kailangang madinig ng ibang tao. We humble ourselves. Mahirap yung galit tayo. Ano ba problema pag tayo galit sa ating kapwa? Ang pinaka-simple example ng bakit mali ang galit ay dahil yun daw ay parang umiinom ka ng lason na pinagdadasal mo, mamatay siya. Ikaw yung umiinom ng lason pero pinagdadasal mo, mamatay siya. It will never happen. So, if there's a need for healing of relationship, talk to your coordinators, to your handmaids, to any of the brothers and sisters, not to gossip, but to seek healing. Number 2, if we need healing, physical healing, seek a doctor, ask for help. Seek a doctor and ask for help. Do not hesitate to call a brother or a sister. Meron naman tayong group chat. You need help. Tanggapin natin. Do not deprive your brother or your sister the love that they are capable of giving you. Seek help. Seek help. Sadyang hindi na natin magagawa ang kaya nating gawin dati. Kasi baka nagtatampo tayo, nagmumukmok tayo, malungkot tayo, dahil feeling natin solo na lang tayo sa daigdig na ito. Well, you need to seek help. Third, you have to accept that whether you like it or not, we can never change the world, but we can only change our attitude. We can never change the world, but we can always change our attitude, the way we look at the world. Ay, Kuya Randy, sige, tatapusin ko na. Malapit na. Some suggestions. There are 4 prime principles for lifetime growth. 4 principles for lifetime growth. Number 1, as I've always said, make your future bigger than your past, or be a better person today than yesterday. How? Remember Abraham. Abraham was called by God at the age of 75. Remember that. Abraham was called by God at the age of 75. You have no reason to say, I'm too old. Remember that. Remember
that God called Abraham at the age of 75, not only to attend a prayer meeting, but even to migrate, to possess a land, and to have a child. 75, ano po? So, how will you make your future bigger than your past? Ask the Lord, Lord, what is your will for me? What is your will for me? You cannot do this if you don't pray. Second, make your gratitude bigger than your success. Be grateful. Always be grateful. I always say this, the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Be grateful. As Saint Ignatius of Loyola have said, just to refresh you, 6 points in prayers. Number 1, you wake up asking the Lord for understanding. Kaya tayo malungkot, nagrereklamo kasi hindi natin naintindihan. The second point is to stand before God in gratitude. In gratitude. Be grateful. You begin your prayer with gratitude. Lord, thank you. Thank you. Third, sabi ni Saint Ignatius of Loyola, tell God of how you feel. Lord, mainit ang ulo ko, naiinis ako, masaya ako, di ba? Yung iba, Lord, masaya ako. Bakit? Di ko alam. Di ba? No? Matanda ka na, hindi mo na alam eh. Di po ba? No? Just tell the Lord how you feel. Fourth, and one of your feelings, you discuss it with God. Lord, bakit kaya ako masaya? Bakit kaya ako galit na galit? Bakit kaya ako malungkot? Bakit kaya ako naiinis? Pag-usapan nyo ni Lord, di ba? Oh, at least may topic kayo. Ano po? You talk to God. Something very close to your heart. How you feel. Number 5 in your prayer, then you always ask God, now Lord, what do you want me to do? Yun ang mahalaga. Do not commit the mistakes of doing the right thing, and yet, it is not what God wants you to do. Konti na lang ang oras natin. Tayo matatanda, konti na lang. So wag nating sayangin yung mga bagay-bagay sa mga bagay na hindi naman yan ang pinagagawa ni Lord. So you ask yourself, ano bang gusto mo, Lord? At pang-anim, you always close your prayer with the Lord's Prayer. Why? Saint Ignatius of Loyola said, you can never be wrong in praying the Lord's Prayer. So be grateful. The secret of a happy life is a grateful spirit. Third, make your performance bigger than the applause. How do you do that when you're old? Keep doing something new. Sabi ni Bob Dylan, hindi naman santo yan. Sabi ni Bob Dylan, kilala nyo yan, panahon natin yan eh. Ano pa? Sabi ni Bob Dylan, if you are not busy being born again, you are busy dying. So you need to constantly do something. Do something. Ano po? Hindi yung nakaupo lang. Sabi nga nun, meron 2 matanda na nag-date. Sinundo daw yung lola niya ng isang matanda. Nag-date daw sa park. Pag-uwi nung hapon, sabi nung anak do sa lola, ng apo sa lola, Lola, what happened? Sabi daw ng lola, 3 beses ko sinampal yan. Ha? Sa tandang yan? Nagbalak pa? Sabi ni lola, hindi. Akala ko patay na kaya sinampal ko eh. No? Kasi hindi na naimik eh. Parang hindi na nahinga. Do something, baka makalimutan mo huminga. Di ba?
At least, di ba, no? Anong ginagawa mo? Humihinga. Di ba? Do something! Hindi yung your muscle will die if you will not move. We call it muscle atrophy. And fourth, make your contribution bigger than your reward. Always think of something you can give. Always think of something you can give. Not always money. Always think of something you can give. Perhaps it is good to remind ourselves of what? Heaven is not a product of our wishful thinking. Do not forget that. Heaven is our home, but heaven is not a product of our wishful thinking. You don't simply, I wish I will go to heaven. You need to work for it. And too old, being old, getting sick is not a reason to strive for heaven. Perhaps for discussion questions, ano po? To your small groups. Number 1, ask yourself, am I complaining of problems or just inconvenience? You ask yourself, am I complaining of problems or just inconvenience? What do you think God wants you to do? Always remember Abraham. He was called at the age of 75. Third question, ano po? You can choose one. You can choose or you can discuss 3 of them. Third question is, if there is one thing you can ask from God today, what is that and why? I'm broken and down, lost and afraid. Lord, I come before you, make me whole again. Look inside my heart, touch every part. Savior, I believe you hear my prayer. Oh, hear my cry. You're my healer. Jesus, you're my I'm broken and
allow me to close this recollection, my talk with a prayer and pray for you. Sige po. Let's spend few moments of silence. And I want you to ask the Lord for a special grace. Allow the Lord to touch you. And please do not forget, God is listening to your prayers. Let us pray. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak. Kilala mo sila, Panginoon. Kayo po ang tumawag sa kanila. Alam mo po ang kanya-kanya nilang mga pagkatao. Alam mo ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Alam mo ang kanilang mga pagtawad, pagluha, ang kanilang mga kahinaan at kalakasan, ang kanilang mga kabiguan at tagumpay. Alam mo pa rin, Panginoon, ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Nawa po'y palagi mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Palagi mo silang pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, at sa mga may karamdaman, Panginoon. Nawa po'y pagkalooban mo sila ng kagalingan. Gabayan mo sila sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man silang suliranin o problema sa buhay, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Kung ano man ang sugat, sakit, sama ng loob, pagkagalit, na dinulot ng pagkakamali ng sino man, nawa po'y merong paghilom, merong pagpapatawad, merong paghingi ng tawad, at merong higit na pagmamahal. Panginoon, nawa po ang komunidad na ito, nawa po ang bawat isa, ang bawat pamilya, ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Idinudulog ko po ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang mga panalangin at nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din si San Jose, ang tapat niyang esposo, at aming patron, Santa Maria Goretti. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagmamahal. God bless. Nindot kayong mensahe sa akin, no? Karon na to, view na mga igsoon. Nya, maayo nga sa itong mga tagsa-tagsa po nga mga household prayer meetings pohon. Masigutan na to atong mga tubag sa katong tulo ka pangutana ganina. Okay, so karon natay mga announcement, no, sa atong mga upcoming activities this month. Dahan-dahan tag activities ron kay idungan nato atong mga formation. So aduna tay Covenant Orientation sa February 24, Sabado sa alas 9 sa buntag. Sa sunod adlaw na February 25, Domingo, naputay Foundations of Christian Living Part 1 sa alas 9 gyapon sa buntag. Yang atong CPA sa buwan sa Marso, nasa kadawang Sabado gyapon alas 7 sa gabi. So stay tuned lang sa atong group chat o sa atong Facebook group aron sa mga dugang nga mga details mga activities. Right, so pagtapos ning atong online teaching karong gabi una, atong pasalamatan o himayang pabalik ang atong Ginoo. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among Amahan sa langit, among ihalad kanimo among mga pagantos. Ihiusa kini diha sa hingpit nga pag-antos sa imong anak. Unta kini magsantos kanamo. Maandam unta kami nining tibok panahon sa Kwaresma. Amon tang sundon ang mga tudlo sa imong anak nga si Kristo.
maglikay sa mga tintal o pagpakasala. Pasanon ang among tagsa-tagsa mga krus pagpakamatay sa among pagka kinaugalingon. Nagnaot kami nga malakip kami sa labing kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo. Nga among Ginoo. Nabuhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo. Dios nga usa aya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gyapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang gabi mga igsoon. Called us to serve, called us to give and love one another. He made us to be a gift to the world and to our family. Light your lamp and shine a light like Jesus. Keep it burning like the heart of Jesus. Show the whole world of His love. Be a servant and be a light to the nations, to bring His salvation in all of the earth. God has called us to serve, called us to give and love one another. He made us to be a gift to the world and to our family. Light your lamp and shine your light like Jesus. Keep it burning like the heart of Jesus. Show the whole world of His love. Be a servant and be a light to the nations, to bring His salvation in all of the earth. Afraid and feeling little, just give everything that you have. He will multiply. When in doubt and feeling unworthy, have faith, trust in God, for He will sanctify. Servant, be a servant and be a light to the nations, to bring His salvation